Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong tungkol dito sa Senate investigation na sinasagawa ng komite ni Robin Hood Padilla. Ito mga kabunyog, itong Senate investigation ng komite ni Robin Hood Padilla ay nag-iimbestiga tungkol sa ah, ginawa ng National Telecommunications Commission kung saan itong SMNI ay pinatawan ng indefinite suspension. Hmm? Sinuspindi ang SMNI indefinitely. Hmm? Bakit sinuspindi ng National Telecommunications Commission? Ay kasi nga napakaraming mga violations paglabag sa kanilang franchise nitong SMNI. So ngayon, itong si Rubin, dahil tagapagtanggol ito ng SMNI, nagpatawag ng investigasyon ng Senado. Ipinatawag ang mga officials ng SMNI, ipinatawag ang mga officials ng MTRCB, gayon din ang Commission on Human Rights, yung iba at ibang mga ahensya ng gobyerno, pinatawag ni Robin Hood Padilla. Kaya yan, nakikita nyo mga kabunyog dyan sa poster, sabi ni Robin Hood Padilla dyan, indefinite suspension, di katanggap-tanggap. Religion issue, yan nakikita nyo sa baba, indefinite suspension, di katanggap-tanggap. Religion issue, huwag isama sa politika. Yan yung sinasabi ni Robin Hood dyan, mga kabunyog. Huwag daw isama ang issue ng religion sa politika. Unang-una, ano namang kinalaman ng issue ng relihiyon dyan sa issue na yan ng SMNA? Hindi naman issue ng relihiyon yan. Itong si Robin Hood Padilla, talagang talagang TANGA ito mga kabunyog eh. Itong si Robin Hood Padilla. Bakit? Dinadala niya sa issue ng relihiyon ang ginagawa sa SMNI. Ang ginagawa ba sa SMNI ay discrimination sa issue ng relihiyon? Hindi naman issue ng relihiyon ang pinag-uusapan dyan. Ito talagang si Robin Hood Padilla para lang makakuha ng simpatsya. Dadalhin niya ngayon sa issue ng relihiyon. Kay Sister Liang, nakikinig daw sila sa atin ngayon, pati asawa niya, Vic at Princess. Salamat. Salamat na kabunyog lay Sister Liang. Nag-i-investigate si Robin Hood Padilla sa ginawa ng National Telecommunications sa SMNI at ang ginagamit na issue ni Robin Hood Padilla, sabi diyan sa nakapost, religion issue, huwag isama sa politika. Toothpick lang daw ang utak ni Robin, sabi ni Aliyah 2002. Kumbaga mga kabunyog, bakit? Ginigipit ba ang SMNI dahil sa paniniwala nito sa relihiyon? Wala. Hindi yun ang pinapakialaman. Actually, kung ang naniniwala yung mga followers, yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, kung naniniwala sila na si Kibuloy ay appointed son of God, hindi pinapakialaman yan dyan sa pagdinig. Hindi yan yung pagdinig ni Risa Hontiveros, hindi yun ang issue doon. Yung pagdinig ng Kamara tungkol doon sa tungkol doon sa SMNI, hindi naman doon pinag-uusapan yung paniniwala ng Kingdom of Jesus Christ members eh. Kung naniniwala man yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Kibuloy ay appointed son of God, wala yun. Hindi yun ang pinapakialaman doon. Kung ang iniimbestigahan doon ay yung mga paniniwala ng Kingdom of Jesus Christ, at yun ay yun ay binubusisi na sa Kamara at sa Senado, yun ang mali. Kasi hindi yun pwedeng gawin ng Senado at ng Kamara. Kasi may freedom of religion tayo. Karapatan yan na ininuman. Kung naniniwala yung mga miyembro ng simbahan, ng sekta, ng kulto ni Kibuloy, na si Kibuloy nga ay appointed son of God. Kung sinasamba nila si Kibuloy na parang Diyos, wala, hindi pwedeng pakialaman yan. Freedom of religious belief yan eh. Pero ano bang inimbestigahan sa Kamara? Yung mga violations ng SMNI sa franchise nito, yung pangre-redtag nito, yung pagkakalat nito ng fake news, disinformation, yung mga violations sa franchise nito, hindi yun tungkol sa relihiyon, Robin Hood Padilla. Yung ginawa ni Senadora Risa Hontiveros na investigasyon, hindi naman yung tungkol sa paniniwala na pangrelihiyon. Ang ginawa ni Senadora Risa Hontiveros, yung mga krimen, yung
yung child trafficking, yung mga aligasyon ng rape, yung pagpipilit sa mga miyembro ng SMNI ay ng Kingdom of Jesus Christ na kahit mga minor pinapadala sa ibang bansa para pagdating dun mamalimos sila. Yun, child trafficking. Yun ang issue dun. Yung paglabag nila sa mga krimen. Hindi tungkol sa paniniwala ng kanilang sekta ng relihiyon yun. Kaya itong sinasabi ni Robin Hood Padilla dyan, religion issue, huwag isama sa politika. Wala tayong nalalaman doon. Tapos nagpatawag pa ngayon ng investigation yung committee niya para lang sa ganon. Nakakahiya ng Senado na yan. Nakakahiya ng Senado na yan. Alam nyo, yan ang problema sa mga ganyang senador na nakakaupo sa Senado. Wala, nakakahiya ang Senado sa ganyan. Imagine niyo, ang issue daw doon, relihiyon, hindi relihiyon yun. Sabi ni Ice, dapat ang imbestigahan mismo si Robin Hood. Yan yung Ay, sus mga. Ito namang si Subiri, actually tama yung tanong nyo. Bakit pinayagan ni Subiri ang investigasyon? Tama si Clark Kent. Bakit pinayagan ni Subiri yan? Aksaya sa pera yan ng bayan. Ano to? Ngayon, ang ginawa, tapos may sinabi pa sila, mayroon pa akong nakitang nila, sabi nila Robin Hood Padilla, hindi raw binigyan ng due process ang SMNI. Mayroon akong nakitang ganung poster pa nila eh. Wala raw due process. Ito. Yan, ipakita ko sa inyo mga kabunyog. Hindi raw binigyan ng due process ang SMNI. Ayan Ayan mga kabunyog. Ayan. Suspension ng SMNI, walang due process. Anong walang due process, Robin Hood Padilla? Grabe na nga ang inubos na investigasyon dyan. Ilang hearings na bang ginawa dyan? Ilang hearings ba ang ginawa ng Kamara? Ilang hearings ba ang ginawa sa Senado? Yan eh. Sa Kamara lang ang ginawang pagdinig dyan. Halos simula pa nung November. Kailan natapos yung pagdinig dyan? Nito na lang yatang na yan eh. Nitong April na lang ba yan o March? Hindi pa ba yun, hindi pa ba due process yun? Yung binigyan ng pagkakataon ng SMNI sa pagdinig? Yun ang due process. Tapos ngayon sasabihin ni Robin Hood Padilla, suspension daw ng SMNI, wala raw due process. Ay, grabe mga kabunyog ito. Tapos, ginamit pang opisina ng Senado. Siyempre, gumastos dyan ng pera. Siyempre, may mga staff na nag-assist dyan, gumamit ng kuryente, nag-snack sila, naabala yung mga officials ng gobyerno, ng NTC, ng CHR, pinatawag ni Robin Hood Padilla dahil senador nga siya eh. Pera ng bayan ang ginamit dyan. Pero anong iniimbestigahan? Iniimbestigahan yung NTC kasi hindi raw nagsunod sa due process. Pinapaboran ni Robin Hood Padilla yung SMNI. Actually, tama naman yung ginawa ng Kamara. Tama rin yung ginawa ng NTC. Tama lang na gawin yun sa SMNI. Kaya pinapanood ko yung pagdinig na yan. Grabe, nakakasuka mga kabunyog itong si Robin Hood Padilla. Yan. Bukas, ipapanood ko sa inyo yung kumpletong hearing ng committee ni Robin Hood Padilla. Nakakalungkot mga kabunyog na ang Senado ay nagagamit pa sa mga ganyan. Kaya lang yan kasi, senador kasi si Robin Hood Padilla. Pero may susunod pa dyan. Tatakbo rin si Willie Revillame sa partido ni Duterte. Tatakbo rin si Philip Salvador. Ay, sus mga kabunyog. Ano nang mangyayari sa Senado? Wala. Wala talaga. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.